Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng papuri at pasasalamat at pagdakila ay para lamang sa Allah. Dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ay kanyang patuloy na bigyan ng lakas para maisagawa pa natin yung mga natitirang araw na pag-aayuno at gayon din siyempre yung mga ibada na wala naalang-alang lamang para sa Allah subhanahu wa ta'ala. At mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang sa mga ibada o gawaing pagsamba sa buwan ng Ramadan na dapat bilang isang mananampalataya ay pinapahalagahan niya, binibigyan niya ng time, at kahit na siya ay pagod o kaya abala ay pinagsusumikapan niya pa rin itong gawin. At ito ay alam natin, ito ay tinatawag na at-tarawih. Okay? So ito isa sa mga hindi ito bago na dito lang sa panahon natin. Bagkus sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, 'di ba, yung mga khulafa ar-rashidin, yung apat na khalifa ng pagkaraan na matay ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, at yung mga tabi'in at yung mga salafus salih. Okay? Pagkaraan nila. At sila nung namatay ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, patuloy pa rin nila itong ginagawa. Okay? So, ano ba ang hukom? Ano ba ang hatol ng Islam hinggil dito sa tarawih na ito? Ito ba ay wajib? Ito ba ay fard? Sunnah? Okay? So, ano bang pananaw natin? Ito ba ay wajib o hindi? Okay? Ang salatut tarawih, ang hukom niya sa Islam, ito ay tinatawag na sunnah muakkada. Ibig sabihin ng sunnah muakkada, minsan lang itong iniwan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. That time na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam nang inutos sa kanya yung pagsasalat at tarawih, lagi siya nakikita ng mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa masjid. Okay? Nung time na yun, nung nakikita, siyempre ang mga sahaba, parang kung saan uhaw sila pagdating sa kaalaman patungkol sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, at kung nakita nilang Rasul na gumawa ng isang kabutihan, agad-agad nila itong ginagawa. So ang mga sahaba nung nakita nila ang Rasul sallallahu alaihi wasallam na siya ay palagi nagsasala sa masjid, nagsasalat ng tarawih, pumunta ang mga sahaba at sumasabay sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pero ang Rasul sallallahu alaihi wasallam nung nakita niya, na observe niya na ang mga sahaba ay palaging sumasama sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, nangamba ang Rasul na baka ito ay maging mabigat sa kanila, baka maging obligado sa kanila yung salatut tarawih na baka hindi makayanan. Okay? Kung kaya't ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ng time na yon ay iniwan niya minsan yung salatut tarawih. Ibig sabihin, nung ang mga sahaba nandoon pero ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay wala. Okay? Kaya hindi siya naging obligado talaga. Okay? Gayon pa man mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi ibig sabihin na ang salatut tarawih ay sunnah muakkada lang, ay magiging mutasahil na tayo. Ibig sabihin nun maging pabaya na tayo, hindi na tayo magsasala ng tarawih. Kung magsasalaman tayo, after 2 raka'a, khalas, kaliwali, labas na. Kaya apat na raka'a lang, kaliwali, labas na ako mubashara. Agad kang lalabas. Hindi. Sa isang mananampalataya, ito yung mga pagkakataon, ito yung once lang, di ba? Sa isang buwan, sa isang taon na dumarating sa atin. Kaya tayo, bilang isang mananampalataya, dapat nandoon sa atin yung eagerness natin na kahit na minsan, halimbawa sa mga masjid, medyo mahaba yung binabasa, lagi mo lang tandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, isusulat yun sa iyo yung kabutihang iyon. Merong hadith ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, man salla ma'al imam hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul layl. Sino man sabi niya na magsala kasama ng imam hatta yansarif, ibig sabihin magsala siya hanggang sa matapos yung imam, hanggang sa lumabas sa masjid, sasama siya sa imam, kutiba lahu qiyamul layl. Ibig sabihin yung natitirang gabi na yon, diba, alimbawa, natapos ng 9 ganyan, yung natitira bago mag-fajr, isusulat yun sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala na parang siyang nagsala ng qiyamul layl. Yung qiyamul layl, para siyang nagtahajjud. Okay? So, yung tarawih na ito, considered as qiyamul layl din siya. Ano pa yung mga pangalan na narinig natin? Qiyamul layl, salatul tahajjud, okay? Salatul qiyam, di ba? Yun yung narinig natin. So, lahat ito, yung mga pangsalang gabi. Okay, at ang sala sa gabi, tinatawag ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang sunnah, mas mainam, tinatawag na masna. Ano ibig sabihin ng masna? Hindi duwaya, ha? Ibig sabihin ng masna, 2 raka'a, 2 unit every kwan. Okay? So yun yung sunnah na dapat gawin natin kapag tayo ay nagsasalatut tarawih o kaya tahajjud. Tamam? Okay. Okay. Trivia, bakit ba tinatawag na salatut tarawih?
Okay? Bakit tinatawag na Salatul Tarawih? Na Tarawih. Okay. Kasi ang binabasa dito, ang original talaga, ang binabasa talaga kapag ang nagsasala ay mahaba. Okay, mahaba. Hindi yung nakikita natin na Ferrari nagbabasa ng Quran, ha? Yung Bismillahirrahmanirrahim, waladdallin, amin. Ha? Hindi ganon. Yasin, Allahu Akbar, hindi ganon. Ang pagsasala ng tarawih, mahaba yung binabasa. Pansinin nyo sa Haramain, Masjid al-Haramain al-Sharifain, sa Masjid Nabawi, sa Madina, at Masjid al-Haram al-Makki, sa Makkah, mapapansin nyo, mabilis ba yung pagbasa nila? Hindi. Hindi, di ba? Na mabagal at halos nagtatamat sila, big sabihin, kinakatam nila yung buong Quran. Di ba? Ganon yung dapat. Okay? So, tinawag siya na Salatul Tarawih kasi mahaba yung binabasa. At sa pagitan ng 4 na rak'a, kapag ibig sabihin kapag dumating na ang 4 na rak'a, ay nagpapahinga doon. Ibig sabihin nag-istiraha siya. Yun yung tarawih, okay? Tarawih siya. Ibig sabihin nagpahinga doon. So yun yung dahilan kung bakit tinawag siya na Salatul Tarawih. Mahaba yung binabasa at after ng 4 rak'a ay nag-i-stop ng konti. Okay? Yun siya. Tamam? Dito binanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, okay, sabi niya, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfa wa tama'a. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, nabubuklat ang kanilang tagiliran nila mula sa kanilang mga tulugan. Ibig sabihin, ito sila yung mga katangian ng mga taong ito, ibig sabihin nababalok, ibig sabihin bumabangon sila para sa anong bagay? Para sa pagsala ng Qiyamul Layl. Okay? At nag-aasam sila sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na sila ay gantimpalaan. Okay? Ito yung pinuri sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na yung mga sifa, yung mga taong ito, bumabangon sila sa kanilang tulugan para magtayo ng Qiyamul Layl. Okay? At sabi pa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sabi ng Allah, sila yaon, sabi niya, kakaunti lang, sabi niya, yung kanilang mga tulog. Wabil ashari hum yastaghfirun, at sila ay nagpupuyat, at sa pagpupuyat nilang iyon, sila ay humihingi ng kapatawaran sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Konti lang yung tulog nila, yung mga, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung mga sifa na itong mga taong ito, konti lang yung tulog nila. Okay? Ilang oras lang yung kanilang tulog pag sila ay nagtatayo ng Qiyamul Layl. Okay, wabil ashari hum yastaghfirun. Nagpupuyat sila, at sa pagpupuyat nilang iyon, lagi silang humihiling sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na sila ay patawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At alam natin, di ba, yung mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at ang mismong Rasul sallallahu alaihi wasallam, kapag sila ay nagqiyamul layl, halos hindi na sila matulog sa gabi. Okay? Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, di ba, napakaraming mga hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, at yung mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam inilalarawan na kung paano sila nagtatayo ng qiyamul layl, ng tahajjud sa gabi, di ba? Subhanallah. Ito yung mga sifa, katangian ng mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tingnan natin ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, gufira lahu ma taqaddama min dambi, pinatawad na sa kanya ng Allah yung mga niyang mga kasalanan at yung mga nagawa niyang kasalanan. Pero gayon pa man, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, afala akuna abdan shakura, hindi ba, sabi niya, ako pwedeng maging isang aliping mapagpasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayo yung dapat na sikapin natin na magtayo ng mga ganitong mga pagdarasal, di ba? Kahit sa buwan ng Ramadan lang, sikapin natin na tayo ay makapagtayo ng tahajjud. Okay, kahit na ikaw mag-isa, paano yung halimbawa, maikli lang ba yung binabasa? Walang problema, kahit anong sa ulo mong sura. Okay, maikli mga sura sa 10 ayal, sa 10 sura lang halimbawa, from Nas to Surah Al-Fil halimbawa, yun lang sa ulo mo, paulit-ulit, walang problema doon. Okay? Yun yung kung yun lang yung sa ulo mo, walang problema doon, inshallah ta'ala. Importante ikaw ay nagtatayo ng pagdarasal. At yung pinakamainam, syempre, na qiyamul layl kapag sa 1/3 ng gabi. Okay? Ibig sabihin, qubayl al-fajr, ibig sabihin malapit na mag-fajr, yun yung mas mainam. Bakit? Kasi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala yanzil fi thuluthil layl. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala bumababa siya kama yaliku bi jalalihi. Bumababa siya na aayon sa kanyang pagkapanginoon.
Okay? Yun yung katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bumababa siya na ayon sa kanyang katangian bilang isang Panginoon. Kama yaliku bijalalihi. Okay? At anong sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa thuluthal layl na iyon, sa 1/3 na gabi? Sabi niya, hal min mustaghfirin fa'aghfiru lah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tatanong siya, hal min mustaghfirin, meron ba sabi niyang nais sumingi ng kapatawaran? Sabi niya, fa'aghfiru lah, ay patatawarin ko sa kanya. Okay? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, nagtatanong siya kung mayroong maghingi ng kapatawaran. Kung kaya dapat sa isang, halimbawa kung ikaw ay nais magtahajjud, kailangan huwag mong kalimutan na lagi kang humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang bawat isa sa atin, hindi natin maipagkakaila na tayo ay nagkakasala sa Allah. Hindi man natin sa gawa, pero sa isipan natin minsan, sa tainga natin minsan, sa mata natin minsan, di ba? Nagkakasala yung ating ibang parte ng katawan. Kaya bilang isang mananampalataya, dapat tayong laging maghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, afdalus salati ba'da al-fariidati salatul layl. Ang pinakamainam, sabi niya, na sala pagtapos ng farida, ibig sabihin obligadong sala, ay yung salatul layl. Okay? Ang pinakamainam, sabi niya, is yung salatul layl. Tamam? Gayon din sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallu bil layli wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Tadkhulu al jannata bisalam. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasallu bil layli wan nasu niyam. Magsala kayo, sabi niya, ng qiyamul layl, ng tahajjud, at yung mga tao, sabi niya, ay natutulog. Okay? Tadkhulul jannata bisalam. Makakapasok kayo sa paraiso ng mayroong kapanatagan at kapayapaan. Subhanallah. Ang pinakamainam na tahajjud na yung natutulog yung mga tao. Kasi bakit? Kasi 'di ba dito, napakahirap gumising, 'di ba, para magtahajjud. Lalo na kung naka-aircon ka, lalo na kung makapal yung kumot mo, lalo na kung mayroon ka pang kayakap, 'di ba? Mahirap bumangon. Pero dahil sa gusto mong gumawa ng kabutihan, gusto mong makamtan yung rida, yung kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay yung tulog mo na iyon ay pinuputol mo alang-alang lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil sa kabilang buhay, alam nyo ba, sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, unzuru hal li'abdi min tatawu'in. Kapag nagkulang yung ating mga obligadong sala, doon sa kabilang buhay, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, unzuru li'abdi hal min tatawu'in. Tingnan nyo, sabi niya, sa aking alipin, sabi niya, hal min tatawu'in. Meron ba, sabi niyang, voluntary na sala siyang ginawa? Anong gagawin doon? Yun ay ipang tatapal doon sa kanyang mga hindi nasalahang mga obligado. O halimbawa, nagsalaman siya pero hindi tinanggap sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kaya't itong mga nafilan na ito, mga qiyamul layl niya na ito, kaya mga rawatib niya na sala, ito ay magsisilbing pantapal doon sa kanyang mga sambahayang, yung kanyang sala doon sa kabilang buhay. Kaya ito, sikapin natin na bilang isang mananampalataya, lalo na sa buwan ng Ramadan, ay sikapin natin insyaAllah ta'ala na makapagsalatut tarawih tayo kasama ng imam. Dito sa, alhamdulillah, dito sa Saudi Arabia, napakaraming